good morning guys. Happy Tuesday sa inyong lahat. For today's video guys, wala naman tayong special na gagawin maliban sa ipapakita ko sa inyo yung aking trabaho for today. And today pala is Tuesday, kaya nakikita nyo naka-blue ako. And suot ko na pala yung aking Shein na hinol nung sa aking last vlog. And for today's guys, yun nga, ipapakita ko sa inyo yung aking trabaho today. Aside sa pagiging generator agent, and iba-iba pa akong ginagampanan sa office, yun ang isi-show ko sa inyo mamaya. Kaya guys, samahan nyo ako sa aking araw for today with my boss. And papunta na pala kami sa office. Actually guys, dapat may meeting kami ngayon na sa kuya ni Mike. Dapat kikitain namin siya sa PS Bank, pero hindi nga lang natuloy kasi may naputol yung aking pagsasalita kanina guys, kasi yung itong cellphone ko na ginagamit ko pang vlog is full storage na, kaya need ko pang mag-delete bago makapag record ulit. Anyway guys, yun nga nasabi ko, dapat may meeting kami ng kuya ni Mike sa PS Bank kasi magsasubmit siya ng kanyang mga application. Actually approved na yung kuya niya guys sa bagong car loan nila. So dapat ngayon nga yung isasubmit yung application. Kaya lang nasira yung luma nilang car, kaya hindi na sila natuloy. So doon na lang siya sa Novaliches submit ng kaniyang papers. Ngayon dediretso na kami sa office. And mamaya ipapakita ko sa inyo yung aking mga trabaho para makilala niyo rin ako pa unti-unti guys. Anyway guys, update ko na lang ulit kayo later pag nasa office na ako. Biyahe na kami. Bye! Hello guys! Office na pala tayo guys. And ito ang aking tatrabahoin for today. Ito nakalagay sa envelope na to is mga resibo. Magliliquidate ako ng mga resibo guys. Start September. Hindi pala. Ito pala ay sa GCash. Ito ay for liquidation ng GCash expenses namin. And this one is liquidation ng aming petty cash expenses. Yung expenses namin sa petty cash guys. Ito ang i-liquidate ko today. And this one. Ayan. Ito ay lang to guys. Expenses to ng dated to ng September 25 to September 28. Itong expenses na i-liquidate ko. Kasi guys, nagle-liquidate ako 4 times, 3 times a month. And this one is, ang aking ayusin is itong payroll na yun. Kasi sa 5 na kasi yung kanilang mga sweldo, so need natin ayusin ang kanilang mga payroll. Actually, nagawa na to guys. Kailangan lang ulit double check bago i-submit sa aming boss. Kasi double check niya kung siya kasi nagde-decide kung magkano i-deduct dito sa kanilang mga payroll bago ibigay doon sa aming taga-submit sa Union Bank, kasi Union Bank ang aming payroll. And yun guys, mag-start na ako dito. Meron pang cash na sila sa aming petty cash dito sa office. Ayusin natin to. Ang ginagawa ko dito sa mga resibo na to guys, once na check ko. Kasi isa-isa ko yan. Nakalagay kasi dito guys, kung saan yan pinagamit yung mga resibo na yan, kung sino yung personal na umalis, tsaka kung magkano yung budget na hiningi niya nung siya ay umalis. And dito, kailangan kasi nanghingi talaga kami ng resibo. So, binibigyan sila namin ng budget, food allowance. Doesn't matter kung magkano yung kainin nila o kahit 1,000 plus, basta merong resibo. Para transparency lang guys. Hindi kami nag-limit ng budget sa tao, basta nagbibigay lang sila ng resibo pagkabalik namin dito sa opisina. So yun ang ating i-check ngayon isa-isa. Tsaka gumagamit ako ng ibang kulay na ballpen guys, as you can see. Dito sa mga resibo na to, as katunayan na na-check ko na sila isa-isa. And of course, yung cellphone ko para pang-calculate dito. Saan? And check ko din dito isa-isa once na signan ko na dito. And yun po ang aking mga ginagawa kapag hindi ako sumasama sa biyahe. Bukas yan, Marvin.
Alam mo kumatok. Wala ko, sige. Ayun guys, at kaya medyo mahaba itong gagawin ko guys, kaya i-update ko na lang kayo mamaya once na matapos ko na. And yun na nga guys, at nakita nyo naman yung mga ginagawa ko, so dami nitong resibo na to. And later na lang ulit guys, pagkatapos ko nang gawin ang lahat ng ito. Ito pala, yung sa GCash naman guys, buong month ng September, may pumasok dito sa GCash namin. Kasi yung ibang client kasi namin guys, pag hindi, pwede silang magbayad sa amin through GCash. So, ang pumasok na cash GCash transaction nung buong September is 60,000. So, sa GCash na yon, doon namin, ang transaction namin sa GCash guys, ay yung aming, yung mga auto sweep, yung sa aming mga sasakyan, yung easy trip, tapos yung mga internet dito, at saka yung ibang mga kailangan na bayadan through GCash. Yung mga binabayad sa amin, yun din binabayad namin sa ibang transaction namin kapag kailangan. So, yun naman ang itong liquidation niya. So, kailangan natin itong 60,000 na to. And meron naman dito, yung amin namang tagagawa nito is, documented talaga. So, meron din dito mga resibo kung saan yung pinagagamit. So, yun ang ating i-check isa-isa. So, ako ang taga-double check. Anyway, dami kong satsat. Umpisahan ko na to guys para matapos na ito. Yan. And itong payroll mamaya kasi naantay ko pa yung attendance kasi para dito. Mamaya yan dito at unahin ko din na to. Yan. Lahat ng resibo na to guys is dated to. So, nakalagay yan dito yung date. Dated dito sa aming liquidation form. So, madali lang naman to. Kakalculate ko lang naman and check up. Two hours later. Hi guys! Update tayo. Mag-alas stress na guys. Ang sakit na ng mata ko. Sobrang sakit ng ulo ko ngayon guys. Hindi ko alam ba't ang sakit ng ulo ko. Yung ito pala natapos so guys. Yung liquidation ng mga GCash. Medyo makapal din pala kasi ito. At saka yung mga resibo. And sunod. Ito na yung payroll. Kaya lang inaantay ko pa yung attendance na ibibigay sa amin ng aming tao sa labas. Hinihintay ko pa. Saka talaga ng ulo ko. Tsaka guys, wala pa kaming lunch. Kasi may meeting si boss sa aming customer lunch. May dumating kasi kaming client. Para ko lalagnatin guys. Ngayon, sakit ng ulo ko. Anyway guys, update ko na lang kayo ulit later pag natapos ko na lahat ng trabaho ko. Dapat alis kami ngayon guys kasi pupunta kami sa may Calax, yung ng RFID. Kasi dadali namin yung lahat ng sasakyan namin kasi yung RFID sticker namin is actually lahat ng merong RFID stickers is may expired na daw bukas, sabi ng aming tao kasi galing siya doon. Kasi pinapa-synchronize namin yung lahat ng accounts ng aming sasakyan para sa isang account na lang. Pwedeng gamitin, yung isang account ng RFID, once na magpa-load ka, pwede gamitin sa lahat ng sasakyan. Kaya pinapumunta doon yung aming isang personnel para tanungin kung pwede ba ganun system. So, doon niya nalaman na yung mga sticker pala ng RFID is mag-e-expired na tomorrow. Wala man lang announcement itong taga saan ba yung Marvin? Yung ng RFID? Yung mga walang announcement
na mag-expired na pala. So, buti na lang na papunta ka na. Anyway, guys, doon lang naman yung may mga sasakyan. Pero pag wala naman yung sasakyan, hindi naman kayo mag-a-affect naman yan. Anyway, update ko na lang ito. What's up, guys? Update. At tinaulo ko. Yun nga, guys. Katatapos ko ng aking mga trabaho. And ito ang aking lunch for today. Actually, guys, ano na ngayon? Alas 5 na ngayon. Ito ang aming lunch. And kay boss, same kami lahat. Merienda lunch ng aming mga empleyado. So, grabe sakit ang ulo ko, guys. And gusto ko sanang magkape, kaya lang baka sikmurain ako. Siopaw, asado. Pero malaki naman ito, guys. Jumbo. Ay, kapagod. Kain tayo, guys. Diet muna tayo ngayon. Ay, hindi ganun mainit itong siopaw. Parang malamig pa din. Kaya nga, dito mo ka. Ha? Yan mo lang, dyan din. Pagod na ako masyado. Kain tayo, guys. Two hours later. Guys, update po tayo, guys. And mag-alas 7 na po ng gabi and paalis pa lang kami dito sa office. Nagliligpit na si boss sa kanyang mga gamit and ako, guys, is dito sa mirror. Papakita ko lang sa inyo ang aking outfit for today. Ayan, guys. Yan ang ating outfit. Yan ang taba ko sa damit ko, guys, na. Ayan. Ayan. Wide leg na pants and itong sa Shein na damit. Ayan. And yun lang po ang ating update for today's life and ganap natin sa buhay, guys. And i-close ko na to vlog. Thank you so much for watching and please like and subscribe. And sa aking lahat ng subscriber, viewers, YTE fam family, thank you po sa inyong lahat. Bye-bye. God bless.